Cartoon Network. Misis ng isa sa mga bibitayin sa China, umaming drug courier ang asawa. Senador Lacson, forgive and forget na nga ba sa mga nagkaso sa kanya? Ospital sa Laguna, nagpapakain ng botsa? Simpleng luslos, nauwi sa impeksyon, laman, nilamon ng bakterya, reklamo ng pasyente, aaksyonan natin. Ratings ni Pinoy bumangketa dahil sa biniling Porsche. Pasahe sa bus, magtataas na. Sa Action Metro, lolo sa Nabotas, minolestya ang sariling apo. GRO naman sa Quezon City, sinuntok ng mismong customer. Kaya mga kasama ng GRO, bumuelta. Wash and wear na kondom, uso sa Kenya? Sa Showbiz Aksyon, alamin mga pasabog at pakulo sa anibersaryo ng Face to Face. At bagong kontrobersya sa programang Willing Willy, sasagutin. Sa Makata Super Video. Isang lalaki sa pagtaluan at pakitang kilas. Sobrang babaw pala. Siya kaya'y nakaligtas? At asam sa sunog, muntik ng aksidente. Ang kwento ng Rottweiler na namumulot ng bote. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong Lunes, 28 ng Marso. Ang mga aksyong balita. Simulan natin ang aksyon sa kwento ng isang dalagita sa Nabotas na inaaraw-araw daw ng kanyang lolo, hindi sa pangaral o pag-aaruga, kundi sa kama. Katakot-takot na trauma at kahiyan tuloy ang inabot ng bata, pati ng kanyang pamilya. Carla Lim, ikwento mo. Takot na dumulog sa barangay hall ng San Jose Navotas ang 11 anyos na si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Kasama ang kanyang amang si Mang Ferdinand, sinumbong niya ang pambababoy umano ng kanyang lolo Antonio sa kanya. Agad na dinampot ng mga taga-barangay si Antonio. At nang magkaharap ang ama ni Ana at ang kanyang lolo, isang malakas na suntok sa muka ang inabot ng matanda. Mangiyak-iyak na kwento ng bata, araw-araw siyang minomolestya ng kanyang lolo Antonio. Ay, nahalikan po niya ako doon. Naano na po yung mga kamay niya. Napasok na po. Tapos, ano pang ginagawa? Sabi niya po, ang sarap naman yung nini mo. Hindi ka patingin nga ng nini mo. Dumating pa nga raw sa punto na gagalawin na siya, pero naisip ng kanyang lolo na hilaw pa siya. Dapat gagalawin niya po ko sa sabi niya, di pa daw po ako pwede, bata pa daw po ako. Mga 5 taon na lang daw dalaga na daw ako, 16 na daw ako, pwede na daw po ako. Bagay na ayaw aminin ng kanyang lolo. Hindi ko ginagawa yun, tsaka hindi ko gawin sa kanya yun, ay apo ko na ho yan eh. Hindi po talaga sabi, sinungaling po yan. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Hindi naman makapaniwala ang asawa ni Lolo Antonio na si Norma sa kanyang nalaman. Pilit niyang kinausap ang apo pero nagpumiglas ito. Usapin ang mga kita madali. Usapin ang mga kita madali. Asap ka mo, asap. Usapin mo. Tayong dalawa. Usapin ang mga kita. Hindi po siya nagsasabi sa akin. Wala po siya nagsasabi sa akin. Kaya wala ako makausap kasi lang Pero kahit anong pangangatwiran ng matanda, hindi ito umubra. Pinusasan pa rin siya at dinala sa presinto para magpaliwanag. Carla Lim, News 5. Abangan po bukas ang part 2 ng report na ito ni Carla Lim.
Kinuyog ng mga lalaki ang isang mamang nambastos at nanakit daw ng GRO sa isang bar sa Quezon City. Ang dahilan daw ng pananakit ng customer, tumangging magpa-table ang GRO. Ikwento mo, Sel Guevara. Duguan dahil sisaksak sa braso si Onji Ernesto nang abutan ng News 5 sa harap ng JCK TV bar sa QC kaninang madaling araw. Isang grupo raw ng mga lalaki ang nambugbog sa kanya at kahit hindi raw niya namukaan ang mga ito, kumbinsido siyang ang waiter at ang mismong may-ari ng bar ang kumuyog sa kanya. Paano? Nakaaway raw niya ang isang GRO na nagtatrabaho sa bar. Alam mo, Fred, kung hindi kita pinatakbo, kawawa ka sa matambay. Dahil umagaw na ng atensyon, dinala na sa presinto ng mga rumesponding polis si Ernesto at ang nakaaway na GRO na nakilala lang bilang Ashley. Pagdating sa presinto, doon na lumabas ang punot dulo ng gulo. Aminado ang dugang suspect na tinakot niya si Ashley. Napahiya raw kasi siya nang bigla na lang itong tumanggi na magpa-table, gayong pumayag na ito nung una. Inano ko siya na sampalin, sana sinabi ko muna, kung ayaw mo sumama sa akin, sinabi mo na sana kanina, sana nakauwi na ako. Pero kwento ni Ashley, hindi lang siya tinakot, sinaktan pa siya ni Ernesto. Nag-computer ako, sinundan pa rin niya ako, tapos tinakot niya ako. Gusto mo ba talaga akong makilala? Tapos gano'n, tapos umakyat na ako sa taas, sinila niya yung pako. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga pulis kung sino ang mga nambugbog sa lalaki. Pero ang GRO, pwede na raw magsampa na reklamo dahil sa pananakit at pananakot ni Ernesto sa kanya. Sel Guevara, News 5. Isang Indian na negosyante naman ang nireklamo ng pananakit sa 4 na menor de edad sa Santa Mesa, Maynila. Pero hirit ng suspect, siya pa nga ang naperwisyo. Sino nga ba ang talo o panalo sa isyong ito? Sagutin mo yan, Carla Lim. Wait, nagsalita ka na. Sorry naman, okay? Hindi, paliwanag muna sa part nila. Visit daw. Sige. Halos pumutok ang butsi ni Jocelyn Taupo nang makaharap sa Presinto 8 sa Santa Mesa, Maynila ang Indian national na si Hanjinder Singh. Binatukan na nga raw kasi ni Singh ang kanyang anak. Pinilipit pa raw nito ang kamay ng binatilyo. Pati 3 kaibigan ng kanyang anak, dinamay. Kung normal kang tao, matino kang tao, bakit mo pinagbabatukan yung bata? Hindi mo pala alam kung sino. Tama ba yon? Ang punot dulo ng lahat, tamang hinala. Akala raw kasi ni Singh, tatangayin ng mga bata ang motorsiklo niya. Nakatakbo na po yung mga kasama ko. Bali pagkabatok po sa akin, papalayuin na po kami. Pinilipit po yung kamay ko, sabay tinulak po ako. Pero giit ng Indian National, siya ang dapat magreklamo. Sinapak na nga raw kasi siya ng tiyuhin ng isa sa mga bata. Ninenok pa ang cellphone at pera niya. Hindi, sabi ko po gano'n lang. Gano'n ba story, paggawa story lang yun. Hindi ko nang gano'n, igawa story lang po sila eh. Siguro pala, sugot tagal sila plano. Pagka dating dito Bombay gano'n, di ba? Baka gawin yung gano'n, tapos yung kami ng mismong kuwapira. Panalo lang yun. Sa pag-aaral ng UNICEF noong 2007, lumabas na kultura ng mga Indian ang manakit ng bata para sila ay disiplinahin. 2 sa bawat 3 bata sa India, lalo na sa mga eskwelahan, nakakaranas ng pananakit. Yan ay kahit bawal ito sa batas nila. Dito sa Pilipinas, mahigpit na kinukundina ng ating kultura ang pananakit sa mga bata. Bawal na bawal din ito sa batas. Kaya pwede raw sampahan ng kaso ng mga bata ang Indian National. Since minor de edad itong mga batang ito, meron pang pwedeng isampa sa kanya. Meron tayong batas 7610. Ito ay ang sexual exploitation of children and other forms of abuse. Ito, other forms of abuse to. Pero problema rin si Singh sakaling mapatunayang siya nga ang nang-argabyado. Hindi kasi pwedeng makulong ang mga bata dahil mga minor de edad pa sila. Kaya nga ang sinasabi ng batas natin, kung ang mga bata is below 15 years of age, wala silang criminal liability kahit ano gawin nila. Kasi ang pagpapalagay ng batas ay mangmang pa sila. Mahihirapan din si Singh kahit punteryahin niya ang tiyuhing nanapak daw sa kanya. Pwede siya maghabla, mag-counter offense, kaya lang, pwede namang sabihin ng lalaki, dinedepensahan ko lang yung mga bata. Pero kung tunay na ngang ninakawan siya, dapat patunayan niya yun. Carla Lim, News 5. Pinaulanan ng bala ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang isang binata sa Bagong Silang, Caloocan City. Inaalam pa ang motibo ng krimen pero hinala ng pamilya maaaring may matinding nakaalitan ang biktima. Ikwento mo, J.D. Castro.
Sising-sisi si Brando Campanya. Sana pinilit niya ang anak na si Ralph na samahan siya sa pinuntahan niyang handaan kagabi. Kung nagkataon, hindi sana ganito ang sinapit ng anak. Dead on the spot ang lalaki matapos paulanan ng bala ng dalawang lalaki na kamotorsiklo sa Phase 6 Bagong Silang, Caloocan kaninang madaling araw. Naman tayo sa birthday na ayaw niya sumama. Sabi niya, uwi na lang daw siya. Ito, nakipagkita siya sa girlfriend niya. Panay naman ang iyak ni Maricel de la Cruz, ang nobya ng biktima, na kasama niya nang mangyari ang insidente. Kwento niya, masyado raw mabilis ang pangyayari, kaya hindi niya nanamuka ng mga suspect. Patakbo ko siya. Akala ko buhay pa siya. Nakita ko dumudugo na yung ulo niya. Tapos, biglang nilagyan pa ng bala. Pinutok lahat sa kanya. Tingin ng tatay ng biktima, posibleng kaalitan ng kanyang anak ang may kagagawa ng krimen. Kamakailan daw kasi ay may nagtangka na rin sa buhay ni Ralph, pero nakaligtas lang siya. Hindi tayo yung anak ko. Hihingi kami ng tulong kay Tulpo. Patuloy ang investigasyon ngayon ng otoridad sa posibleng motibo sa krimen, habang isang manhunt operation naman ang isasagawa nila para tugisin ang mga suspect. Jade De Castro, News 5. Sa dami kasi ng TV rito sa likod ko. Laki na tuloy ng bill ko sa kuryente. Pero magbabalita pa rin po si Makata. Isang mamang tumalon mula sa itaas. Dalay kanyang angas, nagpakitang gilas. Swerte at sa tubig bumagsak si Judas. Sobrang babaw pala. Sa tingin ko'y minalas. Ikwento mo. Ako na pala. Ayan na. Sapagkat summer na sa swimming maganda, kaya excited na ang bidang matanda. Dito siya babagsak na parang palaka. May huling habilin pa itong si Boy Plakda. Mula doon sa tuktok ay tatanong ako, anong pakino? Kanya-kanyang kwento. Buto may makunat, hagda na inakyat, nang siya'y maghubad. Maraming nagulat. Eto na, ingat! Uy, parang touchscreen. Ako hindi pala assuming. Trivia time na tayo mga darling. Tungkol sa scuba diving. Alam nyo ba ng scuba diving ang isa sa tinaguriang most dangerous activities in the world? Noong 1943, na-imbento ng isang French seaman na si Jacques Cousteau. Ang sosyal naman ang pangalan mo, ang aqua lang, also known as self-contained underwater breathing apparatus o scuba. Ito pala ibig sabihin ng scuba. Hindi ko lang nalaman. Nalaman nyo na rin. Wow! Alam niyo sa tubig, masarap po talagang lumusong dyan at maghanap po ng tahong at ng mga isda, mga yaman dagat. Pero may paalala ko sa inyo mga kapatid, ingat lamang po kayo sa padalos-dalos sa pagsisid, baka kayo mahuli, ang bagsak nyo ay sa bilibid. Dito pa rin po si Makata, nagbibigyan naman ng edukasyon, informasyon, leksyon, dito lang sa aksyon! Wow! Susunod sa aksyon, pasay sa bus tataas na, mga produktong petrolyo may dagdag presyo na naman. Sa expose at aksyon, botsang karne ng baboy, inihahain daw ng ospital sa Laguna. Aaksyonan natin yan. At sa Makata Super Video, tunghayan ang asong nagre-recycle.